Hello guys! Welcome back to my channel! At ang ganda ng topic natin ngayon sa mga mahihilig po sa REIT dyan. Merong way para mapataas po natin ang ating kita. Sasabihin ko sa inyo ang sikreto, ang dali-dali lang, mamamaximize nyo po talaga, mapapataas nyo pa ang inyong income. This is a trick na baka hindi nyo pa po naririnig at iduturo ko sa inyo this video. Wala po ba kayong napapansin sa marami po sa atin na nag-start sa REIT investing 2023, 2024 tayo nag-start? Ang ganda ng outcome. Hindi niya ba napansin? Ang ganda ng outcome. Sa mga nag-start ng past 2 years, ang lalaki ng kinita. May dividends na, may capital gains pa. Ano nangyari? Kasi the past 2 years, ang laki na nakokolekta nating dividends. Minsan pumapalo ng 6 to 8% dito po sa mga REIT na meron po sa ating stock market. Tapos lately, wala kayong napansin? Tumataas yung share price. Kaya pag pinag-combine mo, yung nakolek mo na dividend, pati share price, marami po sa atin kumita ng at least 40%. Yung iba pa nga 50% pag pinagsama-sama po yan. Yung mga nag-invest sa RCR, yung mga nag-invest sa CREIT, ayan ang gaganda ng nangyayari. Bakit, Kuya John? What happened? Bakit ang ganda? Bakit 40%? Ganito po yan. Investment po like REIT ay sensitive po iyan sa tinatawag na interest rate. At ang relationship po ng presyo ng REIT at interest rate ay tinatawag po na baliktad or inverse. Ang inverse proportional ba yun? Inverse ang kanilang relationship. Ibig sabihin, pag pababa ang interest rate, pag bumababa interest rate, tataas ang price ng REIT. Ngayon, pag pataas naman, ang interest rate, bumababa naman ang presyo ng REIT sa stock market. At kung gusto niyo po ng example, tingnan niyo po si REIT kasi siya yung pinakamatagal na REIT sa ating bansa. Kita po ninyo, sa baba po, ito po yung interest rate po no, ng BSP, yung graph ng interest rate. Sa taas naman, yung presyo ng REIT. Wala po ba kayo napapansin? Noong 2021, bagsak na bagsak ang interest rate. Ang baba talaga. Wala pang 2%. Ang 2% niya, ang interest rate noong 2021. Wala kayo napansin. Ang mahal-mahal po ng REIT. REIT noong time na yun. Almost 50 o pumalo yata ito ng 50 pesos. Pero nung nag-umpisa na po, nagtaas ng interest rate, tingnan nyo po dito, no? Starting nung padulo na po, nung padulo ng 2022, no? 2023, 2024, ang taas-taas po ng interest rate ng Bangko Sentral. Tingnan nyo naman po ang nangyari sa presyo ng REIT, no? Bumagsak po siya, mababa po siya noong time po na yon. Ngayon, pansinin nyo po, ngayon 2025, the past 2-3 months, di ba? Tingnan nyo po dito sa graph, no? Bumababa na po ang interest rate, no? Bumababa na po ang interest rate ng Bangko Sentral. Wala kayo napapansin sa presyo ng REIT. Nag-uumpisa na po siyang tumaas. So, inverse po ang relationship nito. Balik naapektuhan po talaga ang mga fixed income like, no, ng mga asset tulad po nito ng interest rate. So bakit naging maganda ang pasok natin ng 2023, 2024? As nakita po ninyo sa graph po ng interest rate ng Pilipinas, 2023 po talaga ang taas-taas ng interest rate po ng Bangko Sentral. 6 to 6.5%. Ibig pong sabihin, nung time po na yan, bagsak ang presyo ng mga REIT. In short, mura ang mga REIT. Ang bababa ng presyo po nila. At dahil mabababa ang presyo po nila, ang tataas po ng dividend yield. Kaya po pumalo po yan ng 6 to 8% kung nabili mo po yan the past 2 years. At ngayon po, napapansin po ninyo, no, na okay na po ang inflation po natin at 1.4%. At si BSP po, binababa na po niya pa konti-konti. Di ba dati 6 to 6.5. Ngayon 5.5 na lang eh. Tapos ang sabi ng BSP, baka mag-cut pa sila dire-diretso for the rest of the year. Ayan. Kaya po, ayun na nga po ang nangyari. Tumataas na po ang presyo ng REIT lately. Ayun, no? So malinaw po ba kung bakit tayo kumita ng maganda-ganda the past 2 years? Kaya lang po, pag nagdire-diretso po itong rate cut po na ito at bumagsak pa ng bumagsak, no, ang interest rate ng BSP, no?
at bumalik ito sa normal level na 3 to 4%, magmamahal na po ang mga REIT. Ibig pong sabihin, pag mahal na po ang presyo ng REIT, no? Pag bumili po tayo ng REIT, mababa na po ang dividend yield, no? Pag bumili po tayo na ganyang mura or maliit, mababa ang interest rate. Ayan, no? So, yun, in the future, magbababa po talaga ang dividend yield ng mga iyan. Okay pa rin naman po mag-hold on po tayo kasi, of course, ang dividend sa pinamimigay ng mga REIT will still continue to increase dahil nga po ang singil sa rent ay tataas ng tataas. Pero, papasok na po tayo sa trick na gusto ko pong ituro sa inyo. Ganito po mag-optimize ng returns po natin sa REIT. Pag nakita ninyo po yung dalawang event na ito, napapansin nyo na sa balita, no? Na ang peso ay humihina. Okay, nakita mo yung dollar, pataas. Mapapalo na 60, 65, ganyan, no? Nagwi-weekend ang peso. Alin sa dalawang ito? Either nagwi-weekend ang peso or ang inflation ay nagwawala. Sobrang taas ng inflation. Nakikita mo, 7-8% ang inflation. Kailangan alert ka na. Alert ka na. Signal number 3, signal number 4, signal number 5 na ang alert sa utak mo. Bakit? Kasi kapag nangyayari po yan na weak ang peso or mataas ang inflation, yan na po biglang itataas ng BSP ang interest rate. Bakit? Ito po ang tool na meron ang BSP para ma-defend po nila ang nagmumurang peso, ang weakening peso, or ito po yung tool na ginagamit nila to stabilize inflation, to tame inflation. Kaya po pag narinig niyo po ninyo itong dalawang balita na to, peso ay nag-weaken or inflation ay tumataas, asahan mo na susunod na po dyan ang pagtaas ng interest rate. At alam nyo na po pag nangyari po yan, we expect, no? Pag weak ang peso, high inflation, itataas ang interest rate. Ibig pong sabihin, babagsak po ang presyo ng REIT. Katulad po nung nangyari noong 2022, 2023, 2024. Sa nakita po natin sa graph ni REIT kanina, babagsak po ang mga presyo ng REIT. So, ibig pong sabihin, ano ang gagawin po natin bilang mga tao na mahilig po sa REIT? Ibig pong sabihin, pag nangyari po yan, nakita mo nag-weekend ang peso, nakita mo tumataas ang inflation, i-hold mo muna ang pagbili mo, no? Medyo kalma ka muna, no? Kalma ka lang muna dyan. Hawakan mo muna yung buying power mo, itago mo muna at mag-observe ka. Antayin mo na ang interest rate ay tumaas kasi malaki po talaga ang chance mangyayari po yan. Tataas ang interest rate, babagsak ang presyo ng REIT. Antayin mo bumagsak ang presyo ng REIT kasi yun na po, makasunod na po yan. At pag bumagsak na ang presyo ng REIT, doon ka na bobomba! Bomba na! Noon ka na mag-accumulate. Pag nakita mong stable na at naabot na niya, stable na siya doon sa mataas na interest rate at medyo huminto na siya, doon siya sa peak na interest rate, ayun na, doon ka na talaga bobomba at mag-accumulate na maraming REIT. At doon na naman, sisipa ka na naman ng magandang-gandang kita. You will be able to buy REIT at a very cheap price again at enjoy high dividend yield. Ano pa? Pag nag-reverse na po yung interest rate, big capital gains ka. So, doble-doble ang kita mo dyan. Napakaganda. Ayan, ha? So, sana may natutunan po kayo. Anyways, for future po naman po ito. Sa mga succeeding future, hindi natin alam kung kailan mangyayari. Pero this is not a financial advice dahil hindi man ako financial advisor at hindi naman ako expert. This is just for general education and entertainment. Only like, share, subscribe. To God be the glory. God bless po sa inyong lahat. Happy investing. Bye-bye.